Hi, ako si Doki. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang diabetic retinopathy, isang komplikasyon ng diabetes na pwedeng mauwi sa pagkabulag. Sisimulan natin ito sa kwento ni Ate Maria. Pero bago yan, mag-subscribe sa aking channel, Okidoki. Si Ate Maria ay 51 taong gulang at may type 2 diabetes. Nung una, okay pa ang lagay niya. Pero habang tumatagal, dumadami ang komplikasyon niya. Nagkaroon ng sugat sa paa na hindi na gumagaling. Kumonsulta siya sa doktor at sinabing kailangan ng putulin ang daliri sa kanyang paa. Habang naka-admit siya, napansin niyang lumalabo na rin ang kanyang paningin. Nung maisilip ng espesyalista, nakita na meron na siyang non-proliferative diabetic retinopathy sa katarata sa parehong mata. Ano nga ba ang diabetic retinopathy? Sino ang mga apektado nito? Kailan ka ba dapat magpa-screening nito? Ano ang mga gamot para dito? Ano ang diabetic retinopathy? Ang diabetic retinopathy ay isang komplikasyon ng diabetes na nakakasira sa retina. Ito ang likod ng parte ng mata na tumatanggap ng liwanag. Kung laging mataas ang iyong blood sugar, nasisira ang mga maliliit na ugat sa retina. Pwedeng tumagas ang mga dugo, mamaga ang retina o kaya tumubo ng abnormal na ugat na madaling pumutok. Ano ang mga uri ng diabetic retinopathy? Meron non-proliferative diabetic retinopathy at proliferative diabetic retinopathy. Ang non-proliferative diabetic retinopathy ay mas maaga sa sakit. May mga microaneurysm, pagdurugo at minsan pamamaga ng retina. Karaniwan, walang sintomas sa simula. Habang ang proliferative diabetic retinopathy naman ay mas advanced na stage. May tumutubong mga bagong ugat o neovascularization na pwedeng pumutok. Mataas ang panganib sa pagkabulag. Ngayon, ano naman ang mga sintomas ng diabetic retinopathy? Sa simula, maaaring wala kang maramdaman. Pero habang lumalala, nagkakaroon na ng malabong paningin, mga lumulutang na itim o floaters, kumikislap na ilaw o flashes, baluktot na tingin sa tuwid na linya o metamorphopsia, pananakit ng mata, bigla ang pagkabulag. Ano ang nangyari kay Ate Maria? Malabo lang ang paningin pero walang reklamo sa mata. Madalas, ganito rin ang ibang pasyente. Kaya mahalaga ang regular na screening. Kailan ka dapat magpa-screening? Para sa mga may diabetes, type 1 diabetes, magsimula ng eye exam 5 taon pagkatapos malaman na meron ka ng diagnosis. Type 2 diabetes, kaagad magpa-dilated eye exam pag nalaman mo nang may diabetes ka. Buntis na diabetic, magpa-eye examination sa unang trimester at sundan ng regular check-up. At kung normal ang mga resulta, taon-taon pa rin dapat magpatingin. Paano gamutin ang diabetic retinopathy? Para maiwasan o mapigilan ang paglala nito, kailangan kontrolin ang blood sugar at blood pressure. Magpa-check ng mata kada taon. Uminom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Kung malala na ang retinopathy, pwede kayong i-laser treatment, bigyan ng anti-vascular endothelial growth factor. Ito ay ini-inject sa mata para pabagalin ang abnormal vessel growth. Vitrectomy. Ito ang operasyon para tanggalin ang dugo o peklat sa loob ng mata na dulot ng diabetic retinopathy. Kaya mga ka-okidoki, huwag nating ipagwalang bahala ang ating paningin. Ang diabetic retinopathy ay hindi agad nararamdaman, pero kapag huli na, mahirap na itong baliktarin. Kaya kung ikaw ay may diabetes, magpa-eye check-up taon-taon. Iwasan ang sobrang taas ng blood sugar at BP. Maging masinop sa gamutan. Ang bidyong ito ay hindi katumbas ng isang konsultasyon. Siguraduhin magpakonsulta sa iyong doktor. Pag malinaw ang mata, ang buhay ay masaya. Okidoki?